Welcome sa aking vlog. Ngayon, isi-share ko naman sa inyo kung paano kayo makapagpa-change or paano nyo makorek kung sakaling may mali sa birth certificate ninyo. So, dito, ito lamang limang ito ang pwede ninyong mapa-correct or mapa-change. Dito, una, kung halimbawa may correction sa inyong pangalan or last name, kung ito ay na-misspelled sa first name or sa last name ninyo. Pangalawa naman, correction of misspelled birthplace. Dito naman, kung namali naman ng spelling yung birthplace ninyo, pwede din nyo itong mapa-change or mapa-correct. Pangatlo naman, kung halimbawa nagkamali ng day or month sa inyong birth certificate, so sa inyong birthday, so pwede yan ninyong mapa-change. Pang-apat naman, correction of sex. Dito naman, kung halimbawa naman is kayo ay female and then ang nakalagay sa inyong birth certificate is male, pwede nyo din itong mabago. At pang-lima is change of first name or nickname. Ngayon, paano nga ba makorek yung first name ninyo sa inyong PSA birth certificate? Guys, ang proseso para maitama ang birth certificate ninyo, pinakauna is dapat may PSA birth certificate na kayong hawak. Kumuha lamang kayo ng kopya ng birth certificate ninyo sa PSA. Pumunta lamang kayo sa PSA or pwede din kayong mag-order or kumuha ng birth certificate ninyo through online. So, para sa tutorial, paano kumuha ng mga birth certificate o anong certificate sa PSA. So, meron akong mga tutorial niyan. I-search nyo lang sa YouTube, PSA Jubes Vlog. Lalabas na yung mga tutorial ko tulad ng birth certificate, at death certificate, sinumar, marriage certificate. Take note pala dito na ang tinatanggap lamang is yung PSA dahil wala nang NSO ngayon. Kung kaya PSA lamang yung pwede nyong kunin. PSA lamang ang pwede. Pangalawa naman, magpunta sa local civil registry office kung saan ka nakarehistro ang birth certificate at mag-file ng petition for correction of clerical error. Pag once na may birth certificate na kayo galing sa PSA, pumunta na kayo sa local civil registry office. Guys, ito kung saan kayo pinanganak, so dun yung local civil registry ninyo. Halimbawa, sa Antipolo, Rizal kayo pinanganak. So, of course, sa Antipolo Local Civil Registry Office kayo pumunta. Hindi pwedeng sa ibang lugar kayo pumunta or ibang local civil registry dahil wala doon yung record ninyo. So, sa mismong local civil registry ninyo, kayo pumunta. Dito naman sa filing fee, so pag ang ipa-change ninyo is correction of clerical error, ito ay 1,000 pesos. Pero kung kayo ay magpa-change of first name, ito ay 3,000 pesos. So, depende guys kung ano pa yung mga ipapa-change ninyo. Kung kaya magdala kayo ng extra na pera dahil hindi lamang ito ang mga fees na gagastusin ninyo pag once na kayo pa ay may aayusin or gaya ng mga fees ng mga publication. Kung kaya, magdala kayo ng extra kahit 5,000 pesos para sakto yung mga filing fee na pagbabayaran ninyo. So guys, dahil sa Republic Act 9048, dahil sa act na ito, is pwede na tayo makapag-file ng petition for correction of clerical error. So, hindi na natin kailangan pang dumaan sa court para mag-file nito at aabutan ng matagal at of course, ang gastos is malaki. Pero dahil dito sa Republic Act na ito, so pwede na tayong makapag-file ng petition for correction. Sino nga ba ang pwedeng makapag-file ng petition for correction of
clerical error. Dito, kayo mismo ang personal na magpakorek ng inyong birth certificate, and then take note na once lamang kayong pwedeng file ng petition for correction. Kung kaya double check nyo yung lahat ng information kung tama ba yung nailagay ninyo para 100% na sakto at tama na yung final ninyo. Dahil guys, nakasaad dito, you can only file a petition once. So, isang beses lamang kayo pwedeng makapag-file, and the Civil Registry Office will keep the previous record that was changed or corrected. To file a petition, you have to proceed to the local Civil Registry Office of your city or municipality. If you're living abroad, you can file a petition at the nearest Philippine consulate. Ayan guys, so kung kayo naman ay nasa ibang bansa, pwede kayong makapag-file ng petition through the nearest Philippine consulate. So pumunta lamang kayo sa pinakamalapit na Philippine consulate sa inyo at doon kayo pwedeng makapag-file ng petition. So pala guys, sa distribution of your petition documents, you should file 3 copies of the petition and its supporting documents to be distributed as follows. So, lahat ng mga requirements ninyo, dapat 3 kopya yan dahil ang isang kopya is mapupunta sa concerned city or municipal civil registrar or consul general. Ang pangalawang kopya naman is to the office of the civil registrar. Pangatlong kopya naman is sa'yo. Then, dito na tayo sa supporting documents guys. Para masuportahan yung petition ninyo, kailangan may affidavit kayo. So, itong affidavit naman, ipanotaryo nyo ito. So, example natin sa ating affidavit form. So, ito yon. Ayan. Then, after nyo ito ma-fill out o ma-fill upan, so, of course, ipanotaryo nyo ito. Isa ito sa mga requirements. Then, of course, guys, a certified true copy of your birth certificate. So, kailangan may PSA birth certificate kayo at may birth certificate din kayo na hawak na kopya na galing sa local registrar na birth certificate. So, yun yung white. Again, dapat meron kayong PSA birth certificate. Isa naman yung puti na galing sa local registrar. Next requirements is at least 2 public or private documents showing the correct entry or entries which will serve as the basis of the correction or change. Kung ano mang public or private na documents na hawak ninyo dyan, dalhin nyo na guys para ma-serve yan as your basis for the correction, para mapa-change yung gusto nyong mapa-change. Then guys, dalhin nyo na din yung other documents na meron kayo para in case na hanapan pa kayo ng ibang mga requirements tulad ng mga valid IDs. Kung ano yung mga IDs na meron ka dyan is dalhin nyo na. Again, ito yung mga basic requirements. So, kailangan nyo magdala ng PSA birth certificate or yung birth certificate na galing sa local registrar at saka any 2 of the following. So, ayan, isa sa mga kailanganin yan. So, dalhin nyo kung anumang meron kayong mga IDs na tulad nito, baptismal certificate, voter's affidavit, employment record, GSIS record, SSS record, medical record, business record, school record, driver's license, insurance policy, civil registry records of ascendance, land titles, certificate of land transfer, bank passbook, NBI or police clearance or other documents. So, any of 2 of the following. So, dalhin nyo yan guys. Yan yung kanina na nabanggit ko na 2 private or public documents na kailangan yung dalhin. So, any of the 2. Basta kung ano meron kayo dyan, mas okay kung dalhin nyo na pag mag-file na kayo ng petition for clerical error. Then, again, dito ito yung filing fee. Tsaka yung posting nila is 10 days.
So, ganun lang guys. Kung kayo ay bago sa aking vlog, please consider to subscribe para updated kayo lagi sa mga informative at updated na mga videos ko. Thank you for watching!